Guys, pasensya na kayo guys ha. Itong mukha ko. Noon ko pa naman na dreaming about the future. Maybe I'll be better when we're old enough. Nanood ako guys, Indian movie. Eleksyon na rin sa kanila. Eleksyon na sa pelikula at eleksyon na rin dito. Good evening sa inyong lahat dyan. So, gabi na ako guys nag-vlog dahil syempre may pag-uusapan tayo, may gusto akong i-share sa inyo dahil marami akong mga comments na mga natatanggap, mga nakikita, na yung iba nasagot ko na, and syempre sa noon ko pa naman na mga vlogs, nasagot ko na rin yun ang mga katanungan nyo na iba. May mga bago din akong mga kaibigan na nag-follow sa akin dito sa YouTube o sa channel ko na hindi pa nila alam. Yung ibig kong sabihin is patungkol sa sitwasyon ni Sis Olga. But before anything else guys, bago ko sagutin yung mga question nyo, mga tanong-tanong nyo kung saan nga ba yung asawa ni Sis Olga at bakit hindi nila kasama sa pag-uwi. Siguro nakapin din ako ng comments ko dyan, pero siguro yung iba hindi talaga sila aware. Pero somehow, nag-try ako mag-PM kay Sis Olga. Although ito guys, lumabas na rin sa vlog ko before dahil noon pa man ay na-share ko na sa inyo. And patungkol nga sa asawa ni Sis Olga. So, ayun guys, bago ko yan sagutin, syempre, nag-ask ulit ako ng permission, with due respect naman kay Sis Olga. Alam na rin ng iba kung anong nangyari sa kanyang asawa dahil, guys, kung makikita nyo, may vlog din yung dalawa niyang anak patungkol sa daddy nila. So, ito yung channel ng dalawang anak nila is AK Official, ayan. And hindi naman yan tinatago ni Sis Olga guys kung ano ang nangyari sa asawa niya. So, kaya mas mabuti pa rin nag-ask ako ng permission sa kanya para ma-share ko sa inyo. Kasi sabi ko sa kanya, sagutin ko na lang, parang isang sagot na lang i-share ko sa kanila kung ano nga ba ang nangyari. So, ayun guys, kung ano man ang nangyari sa asawa ni Sis Olga, hindi ko nababanggitin dito pala. Yung ano talaga, yung detalye ba? At kung talagang ano ang sakit niya kasi nga bawal sa dito kung saan nyo ako pinapanood. Kasi very sensitive sila sa ganong mga salita, guys. So, sasabihin ko na lang sa inyo, guys, nagkaroon po siya, o isa po siya sa nagkaroon sa kung ano ang nangyayari sa atin ngayon, itong pandemya na ito. So, isa po siya sa mga hindi nakasurvive. So, kaya guys, ayun. So, last year po, nawala siya dahil doon, guys. So, ngayon, alam nyo na ha kung ano. Kaya, hindi ko kayo masagot-sagot isa-isa guys sa daming nagtatanong. Kaya, pagpasensyahan nyo na. So, ngayon, alam nyo na guys kung bakit hindi nakasama yung asawa ni Sis Olga. Pero guys, nakita nyo naman na binanggit ko na bit-bit ni Sis Olga na malaking bag ay yung frame o picture ng asawa niya na napakalaki guys. Kasi sabi ko sa kanya, ano ito ang dala mo? Kasi bit-bit niya talaga, halos ayaw niya bitawan. So yung sabi niya sa akin, picture ito ng asawa niya nga. Picture ito ni Mister. So napakalaking frame yun. So dadalhin niya sa Pilipinas. So ayun guys, sana nasagot ko kayo. And again, hindi po yan tinatago ni Sis Olga. Yung kung ano ang nangyari sa asawa niya. And kung for good na ba sila sa Pilipinas o bakasyon lang, malalaman natin yan sa pagbalik niya. So, abangan nyo na lang ang pagbabalik ni Sis Olga, guys. It means, diba? Kasi babalik pa siya, so abangan nyo na lang yan. Okay, guys. So, I hope clear ako sa inyo. And then, nakita nyo yung pelikula, yung Hindi film, pelikula.
ano na rin, eleksyon na rin pati sa pelikula. Pero maglalagay-lagay muna ako sa mukha ko, guys, kasi dry talaga yung mukha ko. Kaya, naligo kasi ako, guys, kasi sobrang init. So, ayan, ang nilalagay ko sa mukha ko, yung Himalayas. Sabi ko nga sa inyo, kasi dry na nga siya. So, guys, hindi nyo ba alam na dito sa Nepal, parang ilang days na lang, eleksyon na. Parang halos magsasara. Katulad nun, di ba, si Bay, na mag-driving para bago siya pumunta ng Australia, magkaroon siya ng driver's license. Pero, sabi niya sa akin, Ate Mila, nagsarado na. Kasi, 2 months sila magsasara dahil sa eleksyon. O, imagine nyo yan, guys, dito. Dahil sa eleksyon, yung iba magsasara for 2 months, apektado. Kaya, kahirap na nga na hindi sirado. How much more mag-election pa, magsasarado sila. So, kaya pagpasensyahan yung mukha ni Sis Mila, ganyan talaga ang mukha ko, guys. Walang makeup yan. Ito lang talaga ang cream kasi naligo kami ni Yuhan dahil napakainit. Nanonood kasi siya, kaya pagpasensyahan nyo, guys. Hindi ko masara kasi yung wire ng electric fan dito banda sa loob kasi walang space doon na malagyan niya. So, ayun, guys, eleksyon na dito and hindi ako syempre makakapagboto dahil di ko naman alam sinong iboboto ko. Wala naman akong voters ID dito and first time na andito ako for election nila. And ayun, kagaya yun sa atin na na uuwi ka talaga kung saan yung pangalan mo. Pero sa kanila, guys, kasi may nag-comment sa akin dyan before na okay lang daw kung more than 6 months ka na nakapag-stay sa isang area sa Pilipinas yon, pwede ka na makapagboto. Pero dito, guys, hindi, guys. Tingnan nyo yan si Buwa, matanda na. Uuwi talaga sila sa village nila at doon ka talaga magpa-register. Hindi yung dito ka sa syudad, hindi. Halos yan sa kanila, uuwi doon para bumoto. So, ganun yan, guys. Okay lang sana kung malapit lang, kung mabilis lang bumiyahe. Dito pa, guys, kahirap magbiyahe-biyahe. Diyos ko, maano ka talaga. Sa daan pa lang mahilo-hilo ka. Yung mukha ko, Diyos ko, nag-dry-dry na at nakatikati. Kaya, ayan. Hindi ko muna nilagyan ng kalaman kasi medyo nag-relax na yung balat ko. Tsaka, guys, yung pala, about dun sa mga PCR test, ay hindi ko lang alam sa Pilipinas, guys, kung ano ang patakaran na, pero naririnig ko lang wala ng mga quarantine sa hotel, 'di ba, guys? So dito, bali ang kanila naman, guys, bago lumipad, magpa-PCR test muna. Kasi may isang Filipina na andito din siya, bakasyon lang. Hello sis, shout out sa'yo. Nakakausap ko siya and hindi siya aware. So sabi niya, mabuti na lang at nanonood ako ng vlog mo. Nakikita ko, kaya magtatanong ako kung talaga bang magpa-PCR test pa kasi baka by June, uuwi sila ng anak niya sa Pilipinas. So, ayun. Kaya sabi ko, talaga yun? Parang yun yung rules na bago lumipad, magpa-PCR talaga. Kasi yun lang talaga ang nire-required nila. Kasi katulad kay Ama at yung mga brother-in-law ko, parang ang daming brother-in-law ko, nag-PCR talaga sila. Si Bay, ayan, nag-PCR din si Bay kasi aalis na rin. Sila ni Sis Olga, nakita nyo naman, nag-PCR. Kasi yun lang talaga ang required. Yung result ng PCR, tsaka vaccination card. Yun ang kanilang mga hinihingi, guys, with the stamp from the government. Yun lang talaga. So, ayun, hindi ko lang alam sa Pilipinas kung ano ang kanilang mga bagong guys, protocol. Kasi, ang alam ko lang at naririnig ko lang sa social media din is wala ng quarantine. So, ayun, madami na naman akong chika sa inyo. And then, guys, good news, yung premyo ni Mister, di ba sabi ko nga sa inyo na delayed yun, gawa nga ng, yun, nasabi ko na sa inyo, alam nyo na yun, basta. So, ayun, guys, dumating na, and malalaman natin kung magkano yon at kung ano ang plano ni Mr. sa kanyang price, dahil syempre kahit papaano, guys, pinaghirapan niya yon, hindi madali ang mga litrato na nakuha niya, kung saan-saan na siya naakyat. So, hindi ko pa alam kung ano at magkano ang kanyang napanalunan and kung ano
ano ang plano niya sa pera niya. Kung may gusto man siyang bilhin, respetuhin ko yun guys, kasi deserve yun ni Mr. guys, dahil pinaghirapan niya yun. Dahil hindi ganun kadali para manalo siya doon sa international, and then syempre sa pagkuha niya ng mga litrato, kumbaga guys, nag-work hard talaga siya, kahit saang bundok pa siya naakyat-akyat para lang makuha ang mga litrato na yan. So naintindihan ko. Kaya kung ano man ang gusto niya at anong plano niya, may hint na ako kung anong gusto niyang bilhin. Pero bahala na siya guys, dahil para naman yun sa kanya at deserve niya yun. Yun lang guys. So ano pa ba ang ichichika ko? Marami pa ba? Ano pa ba? Baka may nakalimutan ako ichichika sa inyo. So mag-isip muna tayo, ano? So I hope lahat na sagot ko na. And then mamaya abangan nyo yung vlog ko guys, yung despedida party ni Bay, dahil bukas guys aalis na si Bay guys. So abangan nyo ang despedida party ni Bay. Simple lang guys, kami lang talaga. Kami lang, bali dalawang kapatid ni Daddy sa labas, yan yon, sa pangalawang asawa, tsaka sa pangatlong asawa ng kapatid niya, tsaka anak nila andito. So mamaya-maya abangan nyo ang vlog ko, dahil Diyos ko guys, nag-iyakan na hindi pa kami nakarating ng airport. How much more makarating kami sa airport. At abangan nyo guys, sa video na yan makikita nyo, dahil may bagong scooter na si Mandira. Matatawa kayo talaga, pero na-miss ko yung nagtumbling siya guys, kasi hindi niya na-control yung accelerator. So kaya nagtumbling si Mandira. Sabi pa nga niya sa akin, Ate Mila, saan na yung video? Ay, sabi ko, hindi ko nakuhanan, dahil pag nakuhanan ko yun, viral ka talaga. Hindi ko nakuhanan guys, kasi may kausap ako that time. Nakita ko na lang siya guys, parang naghagtuhag na sila ng scooter niya. So ayun guys, abangan nyo ha, may bagong scooter na si Mandira, and buong kwento sa next vlog ko. So ayun guys, mamaya uli. Pasensya na kayo guys ha, itong mukha ko, nilalagyan ko siya ng ng calamine or caladril, kasi ngayon yung nangangati-ngati sa akin, buti-buti na nga ngayon. Masyadong maingay doon guys, kasi nanonood si Mr. dahil nga politika na dito. So yun, may interview para nagsisigawan sila. So i-check natin si Buwayan, kasi nga hindi pa ni Buwa sinara, kasi hindi pa si Mr. nakakain. Tingnan nyo guys, ang mga ibang halaman ni Sis Olga dyan na nilagay muna for the meantime lang, kasi hindi pa namin naayos yan. Tapos yung teka lang, hindi natin makita. Ito yung dalawa andito. Yan, gabi na guys. O, gabi na. 9 o'clock na dito. Yan. So, si Buwa, sabihan ko siya na isara. Pero pakita ko muna sa inyo yan. Yung bang halaman ni Sis Olga, yun, nilagay muna ni Buwa dyan. Tapos yun, kasi hindi pa namin na-arrange. So, nakalock na yung baba. Double na yung lock. So, sabihan muna natin si Buwa. Dahil yung matanda matutulog na ay last gis na pala guys. Oh, last gis na. Sabihan natin yung matanda guys, kasi matutulog na. Ay, hindi niya naman ito ginamit para to sa lamok. Sandali. Daddy! Ay, tulog na si Daddy. Ay, siya, isara ko na lang guys. Isara ko na lang kasi siya na lang din mamaya magsara. Kaya papasensyahan niyo mukha ni Sis Milan nyo, kasi actually guys, naantok na ako, pero mag-i-edit pa ako. Tapusin ko lang tong vlog na to guys, para sa lahat ng mga nagtatanong, ayan, at least may sagot na agad ako sa inyo. Abangan nyo mamaya ma-upload ko agad-agad yung video namin sa despedida party namin for Narayan Bay. So ayun guys, akyat tayo sa taas. At si Buwa nakaidlip na yung matanda, kaya patayin ko na lang ito. Yan. Ayan, di nyo na ako nakikita. Tapos yan, nakikita nyo na ulit ako. Wala na kayo makikita guys. Ayan, kita nyo na ako. Kaya pagpasensyahan nyo. So yun na ang ginagawa ko pag nakaidlip na si Daddy. Sasara ko lang yung mga ilaw siya na yan, mamaya magdo-double check. Last gis na. Pakinggan nyo guys, sobrang ingay. Kasi nanonood si Mr. ng politika dito. Kasi nga, bago ata matapos yung buwan na ito, mag-i-election sila. So, baka magtaka kayo ulit pagpasensyahan nyo. So, ayun guys, i-end ko na yung vlog ko for today. Dahil antok na ako. Tapusin ko lang itong vlog na to guys, para mapanood yun na agad. Guys, maraming salamat again. And hanggang dito na lang. So, I love you all and good night guys. Bye-bye guys!